Pag-usapan po natin ay break or recess. Ano yung ibig sabihin niya? Parang eskwelahan lang. Pagka-recess, walang klase, di ba? Nagme-merienda or may mga pinagkakabalahan yung mga bata. Sa Senado, pagka break, pag sinabing break lang yung session. Naka-break lang, sandali lang. Pag recess, ay mahaba yun. Okay. Ngayon, ang ating Senado, naka-recess, hindi break. At yung recess nila, medyo mahaba. Mula February, at babalik ang kanilang recess, kanilang recess mahaba. Mula February hanggang June 2. 4 na buwan yata yun, halos 4 na buwan. Ayun ang pagkakaiba ng recess. 4 na buwan, 3 buwan, 2 buwan. Ang break, pwedeng 1 hour lang, 30 minutes break, or 3 hours break. So, recess, kaya mahaba. Dahil recess ang Kongreso at Senado, ibig sabihin, wala silang gagawin, wala silang trabaho. Ng 3-4 na buwan. Ganon. Yun ay sa paggawa ng mga proposed bill. Kasi ang proposed bill, yun ang pagtalakay ng debate sa plenaryo, sa session hall, yun yung recess. Pero kahit naka-recess, pwede silang magkaroon ng mga public hearing, katulad ng nangyari ngayon. May mga public hearing kahit naka-break. Hindi bawal yun eh. Kahit naka-recess, may public hearing. Yun eh. Di ba? Nangyayari. Kaya lang, ang kakaiba ngayon na hindi makatanggap-tanggap nating lahat, kahit yung mga magagaling na abogado, dahil naka-recess, ay hindi pwede mag-trial dahil naka-recess. Ano ang pagkakaiba sa trabaho ng Kongreso o ng Senado o ng mga senador? Pag sila'y naka-recess, pwedeng mag-public hearing. Pag naka-recess, pwede silang mag-meeting-meeting. Pero pagka naka-recess, hindi sila pwedeng mag-meeting or mag-convene or mag-resume bilang impeachment court at magkaroon ng trial sa mga impeachable official na meron ng article of impeachment mula sa Kongreso. Di ba? Ano ang pagkakaiba nun? Wala. At pagdating sa saligang batas, may pagkakaiba yun. Kasi ang recess, yan ay policy lang, rules lang ng Senado at Kongreso. Pero walang sinasabi sa saligang batas na ang recess ay hindi kinakailangan, pag naka-recess, ay hindi kinakailangan mag-resume ang impeachment trial. Hindi sinasabi sa saligang batas na naka-recess sila, ay hindi pwedeng magkaroon ng court trial o trial kapag merong impeachment issue or article of impeachment. O, di ba? So, in other words, yung recess ay kagagawan lang ng Senado. Hindi yan utos ng 1987 Constitution. Di ba? Kasi dapat kasi kahit naka-recess, kapag merong article of impeachment, dapat magtrabaho na sila. Di ba? Kasi para bang pag napahaba yung recess, parang kung sa eskwelahan, school bukol na eh. Mas mahaba yung recess kaysa sa oras ng klase. Parang sa Senado, ganun din. Mahaba yung kailang recess ng halos 4 na buwan mula February hanggang first week ng June. Ang haba nun. Grabe. Wow. Ito po ay aking tinatapik, dinidiscuss madalas dito sa aking mga channel, Mike Abe Opinions channel at itong MA Pinoy TV, hindi para hikayatin ang taong bayang magalit sa Senado. Issue lang po ito, walang personalan. Gusto ko lang hong tanungin at ipaliwanag sa mamamayang Pilipino ano ang obligasyon ng mamamayan. Magbayad ng buwis, sumunod sa mga batas. Ano ang obligasyon ng mga politiko at nasa sa gobyerno? Sumunod din sa batas. Hindi puro break o hindi puro recess. Dahil ang recess o naka-break ay policy lang ng mga politiko yun.
at ang kanilang sweldo, allowance, gastos ng pamahalaan, ang taong bayan, ay hindi naman naka-break, hindi naman naka-recess. Tuloy-tuloy ang gastusan. Di ba? Pagka ba naka-break o recess ang ating senador, break din ba, recess din ba ang kailang allowance sa sweldo? Hindi Tuloy-tuloy ang kailang allowance, sweldo at iba pang gastusin ng kanilang mga staff at mismo ng mga senador. O sinong nanalo? Talo ang bayan. Sarap buhay nila. 4 na buwang naka-recess, tuloy ang sweldo at allowance. Pero yung trabahong dapat gawin at dahil merong impeachment na inaabangan, gustong-gusto ng mamamayang Pilipinong malaman ano ang totoo, ano ang ebidensya, paano haharapin ito ng kampo ni Duterte. Hindi malaman kasi nag-i-enjoy sa recess ang Senado. O nangyayari lang ito dahil iba yung leadership, iba yung paninindigan, iba yung paniniwala na may halong tapang ba o yabang? Tanong ko lang tapang ba o yabang lang ni Escudero ang kanyang paninindigang, huwag nyo kaming abalahin, recess kami. Huwag nyo kaming utusan, sino ba kayo para utusan kami, naka-recess kami. Wow! Yun Kaya sana, tuwi tayo mag-i-eleksyon, huwag tayong titingin sa gwapo, maganda, magaling sumayaw, magaling kumanta, magaling mambola, magaling mangako. Huwag yun. Hindi yun ang qualification. Ang tingnan natin mayroong paninindigan kahit hindi masyadong nagsasalita. May prinsipyo, may kakayanan bilang senador. Dapat ganun. Hanggat maaari dapat abogado. Pag abogado at may prinsipyo, may pag-asa Pero kung abogado naman, tapos puro yabang lang. Abogado naman, pero puro press conference lang. Wala yun. Kailangan yung pagiging abogado kasama ang katapatan sa trabaho, paninindigan para sa bayan, makabayan, may prinsipyo, may paninindigan para sa bansa. Yun ang kailangan natin. Kaya ako, aminin ko sa inyo, hindi naman ako nagyayabang. Totoo lang. Real talk mo. Sa totoo lang. Wala rin ako wala pa rin akong napipiling 12. Kahit sabi ni Pangulong Marcos 12-0, hindi ako sumasama doon. Sana respeto ito ng mga Marcos loyalists at ni Pangulong Marcos mismo. Hindi rin ako 12-0. Namimili rin ako. Yung 12 na kandidato ni Pangulong Marcos, inaaral ko pa. Namimili rin ako doon kung sino sa kanila ang karapat-dapat. Gusto ko nga iba-iba ang panggagalingan Dahil ang aking pinagbabasihan, yung may kakayanan, may prinsipyo. Pag walang kakayanan at walang prinsipyo, kahit kakampi ng Pangulo, hindi ko iboboto yon. Maniwala kayo sa akin. Kahit naman sa ang galing na partido, kahit sa ang galing na organization, pero kung mayroong prinsipyo at paninindigan, especially sa West Philippine Sea, iboboto ko yan. Maniwala kayo sa akin. Ganon dapat. Yun ang kailangan. Di ba? Okay magalit, mga Marcos loyalists, supporters at silent majority. Kasi ang pagboto exclusive para sa ating lahat na mga voters. Ang kinabukasan natin at ang ating pamilya nakataya doon sa ating pagboto. Huwag nating ilagay sa kamay ng iisang tao, isang grupo, ang kinabukasan ng ating anak, ng ating apo, ng ating pamilya, ng kabataan Pilipino. Sundin natin kung ano ang sa tingin natin ay maganda para sa darating na panahon. Hindi pagbibigay ng utang na loob or pagkampi o pagbalingbing, pagsipsip o kung ano mga pinagdadaanan. Huwag ganon. Yung kinabukasan ng bayan ang mahalaga. Dahil para hindi ka magsisi, tamang desisyon during election ang importante. Please like and share ng ating video.